Malakas ang panawagan ng taong bayan na dapat nang idispar si Attorney Melvin Matibag, ang kasalukuyang NBI chief ngayon, dahil sa mga kasinungalingan nito patungkol sa naganap na kaguluhan kamakailan lang sa Senado. Derechahang tinira na ni Senator Pia Cayetano at inilantad ang kasinungalingan ni Melvin Matibag. Panoorin natin ang video na ito. So before I go on to my next point, when I butted in, kasi si Lore naman ang kausap niya, pero talagang sumingit po ako. Sabi, nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis niyo kami dyan. Wala kami magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Kasi ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Pag nakakapanood ako ng mga real life scenarios, syempre yung mga under attack nakakasigaw ka, di ba? Yes. Either sisigaw ka ng saklolo o sisigaw ka ng tulungan niyo po kami. Tapos kunyari may nakita kang pulis o kung sino man dumaan, tulungan niyo kami, ano ba? Tulungan niyo kami dito. Papasaklolo ka eh. So normal naman yung reaction ko, di ba? Mag-apologize pa ako dahil medyo pasigaw yung boses ko. I don't mind. Pasensya na po. Pero siguro naman, just get the job done. Yun lang naman yung request ko, do your job. Sinabi ko yun kay Secretary Timulia, no problem with him. I didn't even have to tell, I didn't say the same words to Secretary Vince Dizon because it's not his job. Hindi siya law enforcement. I just told him, what's going on? Please help us. O, diba? And he did. He made calls. Okay. So I move on to my next point. Ito na yun. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin ha. Ulitin natin. I wanted to see, dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standown because that's the instruction. Sequoia? Instruction. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. I'm sure na. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Ulitin natin yung first video. The first video. Yari kayo, senador na ito. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. Kailangan ma-document ang kasinungalingan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi daw nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Pag-iimbestigahan yung pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Yari. Kasi daw nagpaputok. Wala kaming agent Wala dyan. kaming At agent wala dyan. naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya. Doon pa lang. The following day, on May 14, Yari kayo dito ngayon. I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po Na iba na. ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun niya ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Yon. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, Malapit lang kasi I yun would eh. assume, lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. Kahit ako din. So, I will show you what it looks like. Here. Ayun. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng Chief of Staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay,
Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin. Okay. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, nagli-lease kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Okay. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan, yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw akong ganun. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dali, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS. So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila lang ng pader. So, pag kinatok ko, babalikan ako ng katok ng NBI agent. Talagang niya. malapit Nandito lang po talaga. kami sa likod. Wala ho kami dyan sa premises nyo. So, yan ba ay maayos na... Kaya pala nagbabare na. Is that a reasonable and responsible and professional response to your agreement with the Senate President that you will vacate? Tapos nandun ka lang pala sa gilid namin? Pag naghulog ako ng barya, dun sa ganon, sasaluhin ng agent mo yon. Pag kinatok ko yung pader, nandun pala yung agent mo. Tapos hindi ka makasaklolo? Sasabihin mo, wala kang tao? Anong klaseng tao ka? Paano ng mga kababayan natin kung naglolokohan tayo ng ganito? Yun lang po, ang point ko. Yun lang. Ano tong picture? Ayan. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Dalawa na. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag kang manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS. Dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Wala. Huwag mo kaming lokohin. Huwag mo lokohin ng taong bayan. Sinungaling You talaga. were right there. Not you personally, but your people. Yes. If you wanted to tell me, and Senator Doran, that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganun? Ayaw nila eh. Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan. O yan, ang isipin niyo. Ba't naglolokohan tayo? May agenda kasi sila. Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. And I wanna show you our address. Tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan oh. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Tama. Nakarinig nga kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent? Tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? O ito, staff ko to. Pababa sila from my office, yung ngayong balkonahe. Hindi kasi yun ang agenda Ang nila, Senator baba, Pia. Yung garden nga
Don't lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. Tama. May mga agenda. Do you have it in your phone? Here. Ito, pag ginugel nyo, Google ba to o Waze? Ewan ko, bahala na. Google. Senate of the Philippines. Address namin, Finance Center, GSIS Building. Ayun. Kasi nga nasa GSIS nga kami. Okay? So, yun lang naman yung point ko. Na, I want to add clarity to this discussion. Sana yung oras natin napupunta na lang sa trabaho, di ba? Kailangan ko tuloy natin. Tama. Because the credibility of government is at stake. My credibility is at stake because some senator chooses to invent a story about my car being used. O ngayon, may magka-question ng credibility ko. So I have to explain. Nag-aabala ako mag-explain para maintindihan naman ng mga kababayan natin. Sayang nga lang oras. So I think I've made my point. I don't know if there's anything I need to add right now, but there were just 2 points. One of the top anti-criminal crime bodies of our country refused to help when 2 female senators asked for help. And second, you lied. You made it appear that wala kang tao Pero meron pala. near us when in fact, nandun ka sa same compound namin. Nandun ang tao mo. So yun lang mga kababayan, when you try to discern the truth, listen to credible sources. I just want to add clarity to this whole issue. I want to move on. You all know me to be working hard on the committees that I chair. I will continue to do so. Maraming senators, both on the majority side and the minority side, who just work. Marami kami. And I trust that with the leadership of my brother, Senator Alan Peter Cayetano, abogado din siya. We just want to get the work done. But our work now includes impeachment. So yung mga nagsasabing mga theories na mangyari to because of impeachment, hindi na ho yun ang pakay ko for this live. But it just happened to be something we have to deal with during this leadership change. This leadership change, hindi ako kasama dun sa pagpaplano, pero I just know na it's been planned for months. So it happened during this time. Not gonna go in any more detail because it is a fact na nagkasabay dito sa impeachment. Yes. Those who want to hypothesize on how that happened, then hypothesize. But we'll do our job. We'll go through the process. And I also read something about a conspiracy theory na bakit daw sabay-sabay daw nag-live, something like that. My God, that's why I wanted to... Bakit hindi explain magla-live, what Isko? happened. Nung talagang nagpuputukan na... Para nga ma-inform yung mga taga-suporta Should I eh. go live? Should I go live? And may nagla-live, may nagtatanong magla-live because we have to decide what are we going to do at the spur of the moment. And even the staff, you think hindi magla-live, either mag-live... Nasa panganib na or kasi ang sa loved ones buhay. nila. Eh di ba, yun yung nature, natural na gagawin mo, di ba? Papaalam ka sa loved ones mo, magsasabi ka. Or I'm sure yung loved ones nila, text and text sa kanila. So sasagutin nila, magla-live sila. That's normal. Kumbaga huling sandali mo na ng So to buhay. conclude na may conspiracy theory to jam the lines by going on live simultaneously, what a joke. And then syempre yung, again, I just go back to our media who sacrificed their life for this coverage. Of course, naka-live lahat yun. So, again, I will add, I just hope that I was able to add clarity to this issue. I will go now back to my day, which includes some meetings. And kayo din mga kababayan, I hope na in as much as there's a lot of interest in what happened and the truth should come out, Yes. go through your life, do your job, handle your work, take care of your family. Huwag yung don't let this overtake things. I'm not saying it is newsworthy, so of course, you will follow the news. But then go on, because we need to be productive. We need to be a productive society. We need to make our mark in Asia. And that's our goal in the Senate. Our economy. So tuloy din yung mga hearings natin next week. Okay. So di ko alam kung may update pa ako on these issues soon, but I
be happy to keep you posted. God bless you all. So napanood natin yung kasinungalingan na NBI chief na si Melvin Matibag, na isa pa namang abogado. Mula sa kanyang interview, day 1 until day 2, day 3 na interview ay nagkasabit-sabit, nagkabuhol-buhol ang kanyang mga statement. Sa ngayon, ang kanyang kredibilidad bilang isang abogado at bilang isang NBI chief ay nadudumihan na isang abogado pa man din. At marami nga sa mga Pilipino ay may panawagan na madisbar itong si Attorney Melvin Matibag dahil sa kanyang pagsinungaling. Hindi rin siguro makapaniwala si Senator Pia Cayetano na napakalapit lang pala ng mga NBI agent doon sa kanila, at nang humihingi ng tulong itong si Senator Pia Cayetano at si Senator Loren Legarda, wala daw silang magagawa. Wala daw magagawa itong si Melvin Matibag. Pero meron naman palang NBI agent doon sa GSIS building na nakita ng kahapon na nagbabarena ng pintuan. So anong agenda ng NBI agent at naandoon sa GSIS building? Mas inuna pang magbarena kaysa sumaklolo sa mga senators na nanganganib ang buhay. At sa sinasabi nila na kinakailangan daw ng GSIS ang mga NBI agents na ito para sa security purposes, ay talagang timing na timing pa yung mismong putukan doon sa Senado. At saka bakit NBI ang gagawa ng ganoon para sa GSIS? Ano, walang sariling maintenance ang GSIS? Hindi kami pinanganak kahapon. Abay, kamangha-mangha. All in na pala ang ginagawa ng NBI. Contractors na, repairman na, maintenance pa. Saan ka pa? So sa inyong pagsinungaling, lalong nadadagdagan yung bawat statement sa sinasabi ninyo na puro kasinungalingan ay nalalaman ng taong bayan at bumababa ang tingin sa inyo. Tama nga sinabi ni Senator Pia Cayetano kanina, puro kasinungalingan na sa administrasyon na ito. Pabor ba kayo na madisbar itong si NBI Chief Melvin Matibag? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.